Praise God. Sino po dito ang may nanay? Dahil ngayon ay nagse-celebrate po tayo ng Mother's Day. So lahat po tayo ay may nanay. At yung iba may nanay, pero nanay na rin. Tama po? Ayan, ito po ang ating topic ngayong gabi. Ang title po niya is Love Your Mother. Bago po tayo mag-start, let us pray. Heavenly Father, we come before you, Lord, and we glorify you sa gabing ito, aming dakilang Diyos. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa na naririto, Panginoon. Dalangin po namin na ang salita mo hindi lang marinig, kundi ito po ay matanim sa puso namin. Magbago po sa amin, Panginoong Jesus. At hayaan mo, Lord God, that your word will be powerful enough, Panginoon, sa buhay po namin na ito'y laging nakikita, nahahayag, Panginoon, through our actions, through kung paano kami mamuhay. Samahan niyo po ako at ikaw lamang ang makita sa gabing ito. Thank you, Holy Spirit, in Jesus' name. Amen and amen. Nung si Jesus po ay na-crucify, nung time na siya po ay pinako sa krus, isa po sa kanyang 7 last words ay ito. Sabi po ng John chapter 19, verse 26 to 27, sabi po doon, nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ina, ituring mo siyang sariling anak." At sa 27, sabi po niya, at sinabi niya sa alagad, "Ituring mo siyang iyong ina." Mula noon, sa bahay na ng alagad na ito, tumira ang ina ni Jesus. Ayan, napaka-important po pala kay Jesus na yung mga nanay. Kaya tingnan, kung may katabi kang nanay, sabihin mo, importante po pala kayo kay Jesus. Amen? Importante po kayong mga nanay sa Diyos. Alam niyo po sa tunay, ang mga nanay, sabi nga nila, kung yung teacher, 24/7 na nagtatrabaho dahil hindi lang sa school, dala-dala lahat ng record sa bahay, yung nanay lalo na, ang daming ginagawa ng mga nanay. Pero, sabi nga nila, ito lang daw ang tungkulin na walang kasweldo-sweldo. Pero ginagawa ng matindi. Amen po ba? Sila lang daw yung mga nagtatrabaho, di ba? Pero walang leave, walang ibang, walang mga SSS, bilang nanay. Alam mo yon? Walang pahinga, kumbaga, hindi natatapos ang role ng pagiging nanay. Amen. Kaya yung mga dalaga, kailangan mo talagang pag-isipan. Are you prepared to be a mother? Diba? Kasi pag hindi ka prepared, pag pumasok ka sa motherhood, makikita mo, tuloy-tuloy ang role ng isang nanay. Hindi siya natatapos na pagtulog mo ay tapos na yung pagiging nanay mo. Kasi kahit sa pagtulog mo, nanay ka pa rin. Amen? Ayan, napakahalaga po sa Lord ang mga ina. Lalo na po kung ang isang ina ay nagsiserve sa Lord at nakakasama po talaga sa pagsamba, sa pagpupuri sa Diyos. Sabi po ng Kawikaan, chapter 31, verse 10, mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Ayan, kaya kapag ikaw, lalaki, may asawang babae na nakita mo nagsiserve sa Lord, nakikita mo na talagang siya ay nililid ka kay Lord, wow, nakasumpong ka daw ng mas higit pa kaysa sa mga alahas. Amen? Parang tuwang-tuwa si Kuya Maka. Amen? Di ba kasi grabe to. Virtuous women. Yun yung tinuturing ng Bible sa mga ina, sa mga nanay, sa mga asawa na nagsiserve pa sa Lord. Sabi din po ng 1 Peter 3 chapter 7, ito'y paalala sa mga asawang lalaki, kaya kayo po ay makinig dito. Sabi niya, 1 Peter 3 verse 7, kayo namang mga lalaki. Sabi mo muna kung nandiyan ng asawa mong lalaki, makinig ka. Yan. Sabi niya po, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa sapagkat sila'y mas mahina at tulad ninyo'y may karapatan din sila sa buhay na walang hanggan na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito nang sa gayon ay walang magiging sagabal sa inyong mga panalangin. Ayan, kayo mga asawang lalaki. Kasi pag sinabing love your mother, hindi lang po ito para sa mga anak. Ito'y paalala din sa mga asawang lalaki na mayroong asawang may mga anak. May parehas kayong may anak. Ano po? Sabi po ng Bible, pakitunguhan mo daw mabuti ang iyong asawa. Kasi bakit? Naiintindihan ng Bible na ang role po ng pagiging nanay ay hindi madali. Kaya ikaw bilang lalaki, ito yung paalala sa'yo ng salita ng Diyos,
pakitunguhan mong mabuti ang iyong asawa. Sapagkat sila'y mas mahina, at sabi pa sa last part, upang walang magiging sagabal sa iyong mga panalangin. Kaya kapag lalaki ka, asawang lalaki, at ang prayer mo ay parang hindi natutugon, balik kung paano mo tinitreat ang iyong asawa. Yan. Paano ka bilang asawa sa iyong asawang babae? Yan. Amen po. Parang ayaw po ng mga lalaki to. Yun ang sinasabi ng Bible. Mahalaga po, ito po yung patunay na talagang mahalaga sa Diyos ang mga ina, ang mga nanay. Kasi even nga pagdating ng panahon na ang babae magiging balo, sila po ay mahalaga pa rin sa Diyos. Kakampi ng mga balo ang Diyos. Kaya kapag ang iyong kaharap ay balo, 'di ba? Lalo na kung yan ay ina na nabalo na, be careful kasi ang Diyos po ay kakampi niyan. Ayan. Ang mga nanay po, sila ang unang mga warriors ng isang anak. Tama po ba? Bakit? Dahil yung ina ang unang lumalaban para ikaw ay mabuhay sa mundong ito. Kung ang iyong nanay ay hindi ka inilaban para makalabas ka sa kanyang tiyan, diba? Wala tayo sa mundong ito. Kaya ang atin pong nanay, ang unang warrior ng ating buhay. Sila din po ang unang teacher at doktor. Diba, naalala ko si mama nung pinupurga yung mga pamangkin ko. Abay, naging doktora bigla, kumuha na daw ng atis, pinagpupunas-punas kung saan. Kasi ganun na baka para daw hindi lumabas sa tenga, sa kung saan. Alam mo yun, yung mga nanay laging gagawa ng paraan para ang mga anak ay, alam mo, maibsan yung sakit na nararamdaman kung mayroong mga sakit karamdaman. Naalala mo nung bata ka, no? Kapag nagkakalagnat ka, talagang ginagawa ng magulang, lalo na ng nanay, ang kanyang kayang gawin. Bibilang ka ng Royal, ng Skyflakes. Dati naalala ko, pag may sakit lang kami nakakatikim ng Royal eh. Diba? Kasi ganun sila. Walang-wala, pero pag nagkasakit ka, talagang ito todo din para gumaling ka lang. First teacher, sila yung unang nagtuturo sa'yo sa loob ng bahay. Kung titingnan mo nga, patotoo ni Pastora Chloe before, si mama pa niyang sumasagot ng kanyang mga activities sa school. Diba? Kasi ganun yung mga nanay, ayaw kanyang bumagsak. Kaya kahit sige ako na nga sasagot, si Pastora Marie, naalala ko rin kay Jam. Kasi Hoda nang gayahin niya kung paano sumulat si Jam. Magawa lang, matulungan lang ang kanyang anak sa kanya pong mga assignment. Ang nanay din ang unang kakampi mo, ang unang tagapagtanggol mo. Sabi nga kanina ni Rev, pagdating sa nanay, kapag may nasabi kang hindi maganda sa kanyang anak, talagang susugod ang nanay. Siya din ang laging nakakakita ng maganda sa iyo. Yan, yung iba pwedeng magsabi ng di maganda, pero si nanay, di ba kaya mayroong movie dati na naniniwala siyang maganda siya. Kahit yung mga tao hindi siya nakikitang maganda, kasi nga sabi niya si nanay daw niya ang nagsabing maganda siya. Kaya naniniwala siyang maganda siya. Ang nanay din po ang nakakaramdam kapag nasasaktan ka na. Umiiyak kapag napapariwara ka. Di ba, hindi lang natin minsan nakikita kasi yung nanay mo laging daldal ng daldal, hindi lang light ng tahanan, kundi Armalite din ng tahanan kung minsan. Pero alam niyo, sila ang unang umiiyak kapag ang kanyang anak ay nakikita niyang napapariwara. Sila din po ang masaya kapag nagtatagumpay ka. Unang masaya kapag ikaw ay nagtatagumpay, and they are very selfless. Amen? Sila po ay parang pag may anak na, minsan ito nga'y nagiging usapin, sino ba ang dapat mahalin muna talaga ng ina? Yung asawa o yung anak? Diba? Kasi pag may anak na yung babae, nalilimutan minsan may asawang dapat unang mahalin. Diba? Mas napaprioritize yung anak, mas nauuna yung baby, mas nauuna na yung pagmamahal doon sa anak. Diba? Minsan nakakalimutan ng may asawa, minsan nalilimutan na din ang sarili. Pambili na para sa sarili, ibibili pa rin para sa kanyang mga anak. Tama po. Wow. Parang iba yung umimen. Amen. So, ibig sabihin po ay, mahal ng Diyos ang mga nanay at mahal na mahal din tayo ng ating mga nanay. Kaya ang pag-uusapan po natin ay, paano ba natin talaga maipapakita ang pagmamahal sa ating nanay? Isang title po niya, I Love Your Mother. Paano ba natin practical at biblical na mapapakita ang pagmamahal sa ating nanay? Ito po ay mabilis lang ang nating pag-uusapan.
Kasama po ang mga lalaki, mga asawang lalaki ng inyong asawa ay nanay na din. Kasama po kayo dito. Una po, paano mo may papakita ang pagmamahal mo sa iyong nanay? Mahalin ng ina sa pamamagitan ng kilos at salita. Ayan. Habang sila'y nabubuhay pa, appreciate your mother. Kasi sa tunay naman talaga, minsan kung kailan wala na, saka na-appreciate, saka naaalala yung mga magagandang ginagawa, yung pag-aalaga ng nanay. Pero habang nabubuhay ay nauuna ang hiya. Ayaw mag-I love you sa mama. Sino po dito nag-I love you sa kanyang nanay? Amen? Dapat po hindi tayo nahihiyang mag-thank you. Yumakap, manlibre sa iyong nanay. Minsan mas magalante ka pa sa kaibigan, pero pagdating sa nanay or sa family, tikom ang kamay. Alam niyo po, ito yung naging kamalian ko before. Nung ako po ay youth, at very active po ako sa church. Halos lahat ng gawain, hanggang 12:00 ng madaling araw, nandito pa sa kauuwi. And ang dati kong ribat, kapag pinapagalitan po ako ng magulang ko, buti nga sa church ako Buti nga di ba, nakatubog ako sa gawain ng church. Pero alam niyo po, kinurek ako ng Lord. Why? Because our first ministry is our family. At kasama po doon ng iyong nanay. Di ba, hindi pwedeng sobra yung reverence, paggalang mo, pagsunod mo kay Rev at kay Pastora, pero sa nanay mo, sumasagot ka. Di ba, walang integrity yon. Kasi your family is your first ministry. Kung meron mang unang makaranas ng pagbabago na ginagawa ng Diyos sa buhay mo, iparanas mong una sa pamilya mo. Lalo na sa nanay mo. Kaya kung ikaw ay may spiritual mother, mahal na mahal mo ang spiritual nanay mo dito sa church, dapat mas mahal mo ang iyong tunay na magulang, yung biological na nanay mo. Kung naa-appreciate mo ang iyong leader dito sa church, appreciate your mother also. Hindi pwedeng hanggang sa church lang, Kristiyano. Dapat hanggang sa bahay, napaparamdam natin sa ating mga magulang, lalo na sa ating nanay, ang pagmamahal sa kanila. Mag-iingat po tayo sa mga words na bibitawan sa kanila. Because ang kanila pong damdamin ay very sensitive. Ang damdamin po ng nanay, dahil siya ay babae, alam niyo, yung mga babae likas na madamdamin. Kahit anong gawin. Bakit? May hormones, nakakaiba ang mga babae. Kaya kayong mga anak, dapat maging sensitive sa words na binibitawan natin sa ating mga nanay, sa ating mama, sa iyong mami. Di ba, mag-iingat po. Before, nung kami po ay talagang matalak pa din sa mama namin. Si mama po kasi, yung mga nanay, which is parang natural sa kanilang matalak sila. Minsan hindi mo mapigilang sumagot, diga. Pero alam mo yon, pagkatapos pag nakikita ko yun before sa bahay, pagkatapos naming magsagutan ni mama, mararamdaman mong nasasaktan talaga siya. Mararamdaman mo talagang nalulungkot siya bigla, pero hindi natatapos ang kanyang pagiging nanay. Maglalaba pa rin siya, magluluto pa rin siya, pakakainin pa rin niya kami. Diba? So tayo pong mga anak, isa sa paraan para maparamdam natin ang pagmamahal is mag-iingat sa words. Mas marami dapat yung na-appreciate mo, mas marami yung rinig mo sa kanya na mahal mo siya, kaysa sa pabalang na pagsagot. Be patient also sa iyong ina, sa iyong nanay. Lalo na po kung ang iyong nanay ay nasa senior level na. Yan, be patient or nasa stage ng menopausal. Kasi mga maiinit na ang ulo niyan minsan. Sila yung mga, konti na lang yung patience nila. Pero bilang anak, ikaw ang uunawa. Bilang mga anak, tayo po ang mas magpapahaba ng patient para sa kanila. And mas mag-spend ka ng maraming panahon sa iyong nanay. Kasi, alam naman natin yan, hindi tayo forever sa mundong ito. Lalo na kung ang nanay mo ay nasa level na talagang tumatanda na rin, di ba? Gusto na nila ng quality time. Gusto na nila ng moment na binibili mo naman sila sa restaurant, di ba? Pinapakain mo naman sila as long as kaya mo. Di ba? Nag-spend ka ng time, magkape kayo together, magkwentuhan kayo. Di ba? Yung lahat ng sasabihin niya, pakinggan mo. Magkaroon ng sense ang lahat ng kanyang sinasabi sa'yo. Kahit pa kwentong barbero, di ba? Kahit pa kwentong parang wala namang sense yung kinukwento ni mama, pakinggan mo pa rin. Kasi ito po ay napakahalaga sa mga ina.
Kasi nung bata naman tayo, sila'y laging nakikinig. Nakikita ko to sa mga kapatid ko dahil yung mga kapatid ko po ay mga mamshis na. Kahit walang sense yung kinukwento ng babe, ng anak nila, ng mga pamangkin ko. Kahit nga ako, kahit walang sense, parang kung ano-anong kwento lang, mga joke lang na kung ano, pinapakinggan pa rin, tinatawanan pa rin. Kasi ganun yung nanay di ba? Gusto nilang naipaparamdam sa mga anak nila na nagpipay attention ako sa'yo. So ngayon, time naman natin na tayo po ang mag-pay attention sa ating nanay. Paano pa natin mapapakita yung kilos at salita na pagmamahal sa nanay? Isama po sa plano ang iyong nanay. Isama mo sa future plans. Diba? Hindi pwedeng mag-aasawa na ako in the future. Salamat naman, wala na ako sa talak ng nanay ko. Salamat naman, iwas na ako sa kung anumang mga sinasabi ng nanay ko. Sabi nga kanina ni Rev, darating yung time, mamimiss mo rin ang mga talak ng iyong nanay. Darating yung time, mamimiss mo din kung paano ka pagalitan, pagsabihan ng iyong mama. Kaya ngayon pa lang, ngayong may time ka pa, magkasama pa kayo, makinig. Isama sa future plans ang iyong nanay at huwag pababayaan ang iyong ina. At i-date ang iyong nanay. Yan. Di ba kapag may girlfriend ka nga, todo bigay Bili ng flowers, gastos dito, gastos doon. Abay, kamusta naman si nanay? Kamusta naman ang iyong mamshi? Bagamat may mga jokes minsan, na ang nagpapagaling lang daw pag may lagnat ang nanay ay pag tinapala mo ng 1,000. Di ba? May ganun mga jokes may sakit si mama, alam ko na ang sagot, ang gamot dyan. Minsan ganun din kami sa bahay. Pero alam mo yon, jokes yon. Pero somehow, magkaroon ng move sa atin na, eto na yung season, dapat nabibless din natin yung magulang natin. Lalo na kung may trabaho ka na, dapat nadidate mo din yung magulang mo, napapakain mo siya sa labas. Di ba? Lalo na yung mga nanay natin. Kasi malaking parte sila kung bakit tayo nandito sa mundo. And it's about time that we appreciate our mother. Number 2 po, paano pa natin may papakita ang pagmamahal sa iyong nanay? Number 2, practical po ito, mahalin mo ang iyong kapatid. Parang hindi ko po kaya. Di ba? Parang hindi ko po kayang mahalin si bunso, si ate. Di ba? Alam niyo po, ang totoo, kapag ang magkakapatid ay nag-aaway-away, masakit po ito sa damdamin ng isang ina. Totoo po yan. Feeling nila failure sila bilang nanay kapag hindi magkakasundo ang kanilang mga anak, ang kanyang anak. Feeling nila hindi sila gumabay ng tama, feeling nila hindi tama yung pagpapalaki nila sa mga anak nila kapag ang mga magkakapatid ay hindi nagmamahalan. Kapag ang magkakapatid ay laging nagkakairingan. Diba? Totoo po ito kasi even in our families, ganun siya Ganun ang kaya kami magkakapatid, sa biyaya po ng Lord, talagang pinapakita namin sa parents namin yung pagkakaroon, yung nakikita nilang united kami together. Kahit pa pag birthday ni mama, sama-sama kami, kapag birthday din ni papa, or kapag sinong may birthday sa family. Bakit? Iyon po ay intentional para mapakita namin sa mga magulang namin, sa nanay namin, na kami ay nagkakaisa. Na kahit kami po may kanya-kanyang family na, still, mas gusto pa rin namin sa puder nila. Gusto pa rin namin sa presence nila. Diba? Kaya ngayong magkakapatid, iwasan po ang pagiging magulo sa isa't isa kasi ang una pong nasasaktan ay hindi kayong dalawang magkapatid, kundi ang inyong mga magulang, lalo na ang inyong nanay. Nasasaktan po ang ina kapag nakikita niyang nag-aaway-away. Dadalawa na nga lang magkakapatid, nag-aaway pa, hanggang sa naglayasan na, naiwan na ang mga magulang. Yan. Lahat naman tayo may mga kapatid, ipakita natin sa mga magulang natin, sa nanay natin, na love natin siya dahil nakikita niya na mahal natin ang ating mga ate, ang ating mga kuya. Kapag may kailangan ng tulong, di ba, tulungan. Kapag may nangangailangan ng, assistance, i-assist ang kapatid financially or what. Di ba, para mapakita din natin sa mga magulang natin na yung mahalaga sa kanya ay mahalaga sa atin. Amen po ba? Last po, mabilis, di ba? Paano pa natin may papakita ang pagmamahal sa nanay natin? Number 3, and this is biblical, sabi po, sumunod at igalang. Marami pong inutos si Lord sa Bible, pero ito po ang unang utos na meron po siyang kalakip na promise.
Sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 3, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina at ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Ang pangako po ay hindi lang mahabang buhay, kundi mabuting buhay. Kaya kung ikaw na anak ay nangangarap na maging mabuti at maginhawang yung buhay in the future, even simula ngayon, doon lagi magfo-focus sa utos ng Diyos na ito. Ano ba ang utos sa promise na ito? Igalang at sundin ang iyong ama at ina. Hindi sisigawan si nanay. Hindi sisipain si nanay. Alam, pag may nakikita akong video na disrespect yung kanyang parent, no? Lalo na yung nanay niya, yung pag nagka-stroke na, tapos sinasaktan na lang, pinapabayaan na lang. Di ba nakakasakit ng damdamin? Kasi yung nanay, kung pwede lang na hindi siya magkasakit, okay na eh. Alam mo yun, para lang maalagaan yung mga anak niya, maalagaan yung mga magkakapatid. Kailangan hindi rin maiwasan na talagang yung physical na katawan ng nanay ay bumabagsak din. Pero tayo pong mga anak, hindi dapat nag-i-end yung pagsunod at paggalang dun lang sa moment na okay ang nanay natin. Even pag dumating yung point na parang hindi na kayang bumangon ng ating mga magulang, ng ating nanay, dapat nandiyan pa rin yung respect, nandiyan pa rin yung pagsunod. And again po, ang pangako niya ay buhay na maginhawa o buhay na mabuti at mahabang buhay. Sabi nga, meron akong narinig na preaching. Sabi si John kasi yung pinagbilinan ni Jesus kay Mary, di ba? Kaya daw sa dinami-rami ng apostol, si John yung matagal na matay. Kasi si John ang nag-aruga sa nanay ni Jesus. Yan. Kaya kung gusto mo ng ganitong buhay, gusto mong mabuild yung future mo ng maganda, ayusin ang ating pakikitungo sa ating mga magulang. Lalo na po sa ating mga nanay. Even yung Deuteronomy, ito rin ang kanyang sinasabi. Ibig sabihin, hindi lang during the New Testament, kundi even the Old Testament, sinasabi na ng Diyos sa atin na yung nanay mo, yung tatay mo, sundin mo at igalang mo. Hindi pwedeng mas respetado mo pa yung magulang ng kaibigan mo. Diba? Mas marami ka pang panahon sa mga magulang ng kaibigan mo. Minsan kapag napupunta tayo sa friends, tita, diba nagbe-bless ka pero sa nanay mo nalilimutan na ang pag-bless. Nagbibeso-beso ka pa sa nanay ng friend mo pero sa nanay mo wala nang ganon. Diba mas sweet ka pa sa nanay ng barkada kaysa sa sarili mong nanay. And even po pag dumating yung time na nagkaasawa na, kasi syempre sabi ng Bible kapag mag-aasawa ka na, bubukod ka na, sariling family na. Diba? Kumbaga parang out ka na sa authority sa loob ng bahay. Pero hindi pwedeng dahil may asawa ka na, hindi mo na irerespeto ang iyong nanay. Kahit po may asawa ka na, hindi nagbabago ang utos ng Diyos. Igalang at sundin ang iyong ama at ang iyong ina. Amen po? Ayan. Kaya youth, ngayon pa lang, practice lang. Diba? Kasi alam mo yan, kapag nakasal ka na, minsan mas madali nang mag-decide na wala nang pakialam eh. Pero alam niyo sa totoo, ang pangako ng Lord is the same. Yung utos ng Lord is the same. Whether you are single or you are married, hindi po nagbabago yung Bible. Kailangan mo pa rin sumunod at rumespeto. Hindi mawala, lalo na yung respeto sa iyong magulang. Kasi pag babae ka na, syempre, yung first authority mo na ay yung asawa mong lalaki. Diba? Next na yung parents mo, hindi na yung parents mo yung una. Pero hindi pwedeng mawala ang respeto. Kahit may asawa ka na, dapat i-respect mo pa rin ang iyong magulang. Amen po? Parang ayaw nyo maniwala. Diga? Alam niyo, sabi ko nga kanina, ang mga nanay, they are very precious in the sight of God. Sila po ay napakamahalaga sa mata ng Lord. They are precious, kagaya ng rubies, sabi ng Bible, yung virtuous woman. Ang mga nanay po ay very sensitive, sabi nga natin kanina. So let us make them feel that they are loved. Hindi lang dapat pag Mother's Day, kundi even sa mga simpleng araw, dapat na ipaparamdam po natin sa ating mga magulang, lalo na sa ating nanay, na sila po'y mahal natin. Kasi minsan nakakaramdam lang ng special pag Mother's Day nga, no? Pero hindi po dapat.
Di ba? Kahit sa mga simpleng bagay, yakapin si nanay, pasalamatan si nanay. Di ba? Hayaan mong maging maayos pa rin yung relationship niyo ng nanay mo. Kahit na magbago na yung status ng buhay mo, kahit ikaw ay magkaroon na ng sarili mong pamilya, still, di ba? Maging mahalin mo pa rin ang iyong nanay because it is also setting an example para sa iyong mga anak. Kung gusto mo ikaw ay mahalin din ng iyong mga anak, balang araw, mahalin mo ang iyong mga magulang habang wala ka pang anak. Amen po ba? Sino po dito yung buhay pa ang kanyang nanay? Yan, you are blessed. May pagkakataon pa tayo para iparamdam sa ating nanay na sila po'y mahal natin. Amen? Huwag na po nating hintayin pa na parang hingalo na. Huwag na nating hintayin pa yung panahon na parang mawawala na saka tayo magsisisi. Diba? Let us spend or give moment, quality time, gifts sa ating mga nanay habang sila po'y nandirito pa sa lupa, kasama po natin. Amen po ba? Pwede po ba tayong lahat ay tumayo ngayong gabi? Yan. Yan. Sabi po, sa isang preaching, narinig ko na ang isang nanay, siya din yung unang-unang intercessor mo. Ibig sabihin ng intercessor, siya yung unang-unang nananalangin para sa iyo. Alaalala ko po si Mama Edith po. Siya po ay natutong mag-pray. Niloloko minsan ni Kuya Otek, pati buong angkan pinagpipray. Di ba? Hindi lang kung ano yung specific na nakalaan sa kanya. Because alam mo yan, matindi po ang panalangin ng isang nanay. Naniniwala po ako, maraming mga bagay sa buhay naming nabago dahil sa panalangin ni Mama. Marami pong mga chains na na-break, na hindi na namin napansin na lang na dahil sa panalangin ng Mama namin. At naniniwala ako na maraming mga bagay sa buhay mo ang naayos dahil may isang nanay na umiiyak sa Diyos para sa iyo. Ngayong gabi, ikaw naman ang magpipray para sa nanay mo. At kung ikaw naman ay ina, or sino ba dito yung kasama niya ang kanyang nanay? Pwede bang lapitan niyo po ang iyong nanay ngayong gabi? And you start praying for your mother. Ngayon, kung wala dito yung nanay mo, you pray for your mother. Ipag-pray mo ang iyong nanay, na siya'y bigyan ni Lord ng kalakasan, na siya'y bigyan ng Lord ng mas mahaba pang buhay. Sino po dito yung nanay na hindi kasama ang anak? Pwede ko po bang i-request yung nanay po? Pwede po bang i-request yung leaders na lapitan po yung mga nanay na walang anak na kasama? Taas niyo po ang inyong kamay. Mothers na walang anak. Mothers lang po, nanay. Ayan, ito po, nandito po sila. Pwede po kayong lumapit and you pray for them. Ayan. Ipag-pray mo ng kalakasan, ng biyaya. Napakahalaga po ng role nila. Hindi madali yung role nila. They need strength. Ipag-pray mo din yung nanay mo kahit wala dito. Utter prayer. Kasi alam nyo po, hindi lang yan nagsasabi. Hindi lang yan mareklamo tungkol sa nararamdaman niya physically, emotionally. Pero naniniwala ako, meron din niyang nararamdaman na kung pwede lang sabihin. Kung pwede lang magpakita ng kahinaan niya. Pero mas pinipili niyang iparamdam yung kalakasan. So right now, you pray for your nanay. Para sa mama mo, para sa mami mo. Ipanalangin mo sa Lord na mas bigyan pa siya ng mahabang buhay, ng malakas na pangangatawan, ng good health. And you start to declare, Lord, magiging blessing ako sa nanay ko. Lord, magiging pagpapala ako by means na magbibigyan ko po si mama ng isang quality time. Malilibre ko din po si mama. Magiging magbibigay po ako financially sa mama ko. I will be a blessing to her. Dahil ang haba ng panahon na ang nanay mo'y naging pagpapala para sa iyo. Ang haba ng time ng sakripisyo ng nanay mo. Ang dami niyang gustong gawin, pero hindi niya magawa dahil mas iniisip ka niya. Ang dami niyang gustong bilhin for herself, pero mas selfless siya kasi may anak na kailangang unahin. Kung pwede lang unahin niya ang kanyang sarili, pero hindi. Dahil ang kanyang puso ay puso ng isang nanay na laging doon sa anak, laging inuuna ang kanyang mga anak. And so tonight you pray, Oh Lord, we thank you para sa buhay ng aming mga nanay.
Salamat, Panginoon, dahil sila'y blessing mo sa amin. Lord, we declare good health, long and satisfying life for them. Lord, dumating pa yung time na mabibigyan pa namin sila ng dream house nila. Kasama po namin. Lord, dumating pa yung time, Panginoon, na madidate din namin sila sa isang magandang restaurant. Lord, dumating pa yung time na mabibili namin lahat ng gusto nila, Panginoon. Bless our days. Bless their days, Panginoon. Lord, yung pangarap namin together, mabuo pa. We pray, Lord, na dumating din yung time na yung mga nanay namin, madala po namin sa iba't ibang lugar, hindi para magtrabaho, kundi para mag-enjoy. Dumating po yung time na hindi na kailangang magtrabaho ni Mama, kasi kaya na namin siyang suportahan. Dumating, Panginoon, yung time na hindi na kailangan ni Mama mag-extra pang trabaho, kasi Lord, financially, kaya na namin siyang bigyan. Salamat, Lord God, sa haba ng panahon ng aming mga nanay ay naging blessing sa buhay namin. And tonight, Lord, our prayer, our declaration, magiging blessing kami sa nanay po namin. Magiging patient kami sa nanay namin. Magiging caring kami sa nanay namin. Kung paanong sila'y caring sa amin, Panginoon, help us, Lord, na hindi namin makaligtaan yung mga moments na nai-spend namin dapat para sa kanila. Napaparamdam namin yung pagmamahal namin sa kanila. Help us to obey and respect them. Help us, Lord, to bless them, surprise them, embrace them. Na kung dati, Lord, sila yung nag-aalaga sa amin tuwing may sakit, Lord, magkaroon din kami ng heart na talagang willing, open, masaya, na alagaan yung mga nanay namin kapag sila naman ang nangangailangan ng pag-aalaga. Truly, Lord, sila'y pagpapala mo sa aming buhay. Salamat sa mga naranasan naming mabubuting bagay because of their prayers. Kaya, Lord, dinudulog namin sila sa iyo ngayong gabi. We declare sa mga nanay, Panginoon, na Lord God, maranasan po nila yung desires ng kanilang puso. Ma-receive po nila yung mga bagay na pinapanalangin pa rin nila hanggang ngayon. And we pray, Lord, na kaming mga anak, lagi naming maparamdam ang pagmamahal sa nanay namin. Hindi na sakit ng ulo ng nanay namin. Hindi na kami kuripot sa nanay namin. But Lord, pagdating sa nanay namin, all out din po kami. Tulungan mo kami, Panginoong Jesus. Hallelujah. We thank you, Lord. Lahat po ng mga nanay na nandirito, we cover them with your precious blood. Protect them, Lord. At even sa mga kapatid namin na nandito pero wala yung nanay, they are praying for their mothers. Cover them as well with your precious blood, Panginoong Jesus. Ingatan niyo rin po sila. Salamat po, O Diyos. Yung mga nanay namin ay reflection na mahal mo kami. Kaya kami may nanay, Lord. Kaya may mga magulang kami. Dahil mahal mo kami, sila'y regalo mo po sa amin. We thank you, Jesus. We glorify you with their lives. We thank you, Lord, sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen and amen. Praise God.